Good morning! Happy Sunday, guys! Yan, nakuha ko na yung mga sinampay. Clear to sa paya namin. Alas 12 na, not alas 12. Pasado alas 11 na ako nakauwi kagabi. Yan, na-traffic kami sa kahabaan ng Aguinaldo Highway. Kaya kasi nagsilang kami at nag-coffee pa kami, diba? Tapos, ayun nga, sinulit-sulit namin yung yung araw namin kahapon at naglambing itong pamangkin kong si Shay ng playground. Malapit lang yung kinainan namin doon sa sa Sky Ranch, kaya pinasyalan namin yung mga pagets. Kaya kasi lagi lang sila sa bahay, laro ng gadget. So at least ayun nga, nakakatawa. And I'm sobrang pagod, guys. Alam nyo, knock-out ako pagdating ko. Nag-take out lang ako sa mag-ama. Kasi yung iniwan ko lang, diba, yung pang breakfast nila. So, hindi nila alam kung nasaan ako kasi mga tulog pa. Mga nag-expire na ata yung free namin sa tracker. So, hindi nila ako matrack kung nasaan ako. Hindi rin naman nila ako tinatanong kung nasaan ako. So, wala ako pa. So, pag-uwi, nag-drive-thru kami ni Bonso ng McDo. Dinala ko sa kanila. And freshen up lang ako. Bagsak, guys. Literal talaga, grabe yung pagod na Pero yung pagod na ganun ang gusto ko eh. Yung hindi ako magti-take ng ng any pampatulog. Ganyan. Yung pagod ng katawan na itutulog mo talaga. Yung pagkahiga is itutulog mo. So, ayun. Kaya ang sarap ng pakiramdam. And then, nagising ako ng mga alas 7 ata yun. Ninantok pa ako actually. Kaso, ewan ko, may nag-ano kasi sa isip ko. Parang gumagana yung sabi ko, next namin, parang menu namin. Kung magpapalitan na naman namin yung iba, parang iba na naman. Ganon. Na arroz ala cubana. Yan, kasi diba, mas mabili kasi sa amin, guys, yung beef sa sa Tapsihan, kaya Tapsi, yan, talagang mabilis yung yan, benta yan. And then yun nga, arroz ala cubana na bigla nang ting sa utak ko. Since ayun nga, kahit hindi ako makain ng beef, may taga-tikim naman ako mga mimasor ko, kaya ipupush natin yun. Yun ang biglang nag-aano sa akin nung madaling araw. Parang nalimpungatan ako na di ko alam, guys, OA na kung sa OA. Pero tatago ako. Hiya ako, nag-vlog ako na may Pero nag-aano siya sa utak ko. Gumagana siya. Diba? Yung mga ideas ko, parang nag-aano sa utak ko. Kaya, nagising ako ng past 7. Then, ininom ko yung tirang coffee, hot choco ni Mama. And sabi ko, babangon na nga ako. Ayan. Kasi chinek ko din si Chris at nilagnat pala kahapon at inuubo nga. Pero, ayun nga. Kaya naman niya, guys, kasi 18 years old na yan. Hindi na yan binibaby. Baka sabihin nyo, nagpakasaya ka kahapon, yung anak ko pala may sakit. Hello. Anyway, so ayun nga. Mag-ano na dapat ako. Magtutupi. Nakuha ko na yung mga sinampay. Pero, nag-crave ako sa something na mainit na sabaw. Yan. Kaya yung tirang kimchi dyan, sinabawan ko. Tapos may tira pa silang 2 slices ng spicy na spam. Nilagay ko dyan. Sayang walang tokwa. Check ko saan ko meron. Medyo matabang. Hi guys! Sorry, hindi ko nadala yung yung camera. Galing kaming grocery. Sa labas ng grocery kami. And then, ayun nga, madalian lang. Kasi maghapon lang akong nanood nung When Life Gives You Tangerine nila ni IU. Oh my God! Nasa ilang episode na ako. Grabe yung mata ko kanina. Kaya sabi ko, okay, stop muna. Tapos niyaya ko si daddy na mag-grocery nga. Kasi di ba nakaiyak yung series na yon. And pinatapos ko muna din. Kasi sabi ni Nene, sobrang nakakabitin daw. Kaya, yan. So, ayun nga. Alam niyo kung saan kami umabot? Sa sa Muntinlupa kami nakapag-grocery. Kasi may inahabol kaming yung speaker na naman ni Daddy. Diyos ko. So, ayun nga. And then, habang nandun kami sa loob ng Anson, sabi nung isang
sales representative. Nakatingin siya sa akin, kala ko kilala niya ako na. Sabi niya, ay ma'am, mukha kayong Koreana, ang ganda ng ang kinis ng face niyo. Sabi niya, sabi niya exactly, ma'am, mukha kayong Koreana, ang kinis daw lang ganyan ko. Sabi niya gano'n. Ano pong skincare nyo? Nahiya na ako kasi totally kilay lang ako kanina guys. Kasi wala kaming ligo. Nagmamadali talaga kami sa bukid. Tara, punta tayo check natin yung speaker. Ganyan. And then yun, walang ligo-ligo talaga. As in, ayun, nagkilay lang ako sa sasakyan na nga kanina eh. Tapos nag-lip tint lang. Tapos wala talaga yung, kahit sunscreen, wala ako kanina. Ayun, kaya nahiya ako. Sabi niya, ang ganda ng skin nyo, ang kinis, anong skincare nyo. Wala, thank you. Hindi ko na siya nasagot. Diba? Kahit na may pa tayo dyan, may isa pa tayong pimple dyan. So, sa ibig sabihin guys, effective yung skincare routine natin. Though minsan talaga, patulad kagabi, hindi ako nakapag skincare. Nag-splash lang ako nung toner. Ayan, yung ginagamit kong toner ngayon na-share ko na yun. Hindi ko pa nga lang na-edit yung vlog. Yung, ano naman toner na yun? Clove toner. Yun lang talaga. Tapos cream. So anyway, niluto ko na yung arroz al cubana. Yan, dito na lang nilabas ko na to kanina sa freezer. Tapos, ginisa ko lang sa bawang sibuyas, and then pepper, maraming pepper. Tapos, ayun, lagi ako naglalagay nito guys, kasi pampabango yan. And then, tatanggal ng angaw ng lansa. So, yan. And, ilalagay lang natin dyan yung mixed veggies lang. And, tomato paste. Yun lang siya, as is lang. And then, ay, shucks. Di ko nalagay sa ref lagot. Yun, yung tira namin kahapon. Actually, sarap siya kanina. Nilabas ko kasi kakain dapat ako. Nakalimutan ko nang ilagay. Pwede pa naman siguro yan. Hindi pa naman siya bumubula. And then, natuwa ko kasi doon sa Metro Supermarket, doon kami nag-grocery ni Daddy. May sila guys, meron silang mga, ang ganda nung selections ng mga bilihin doon kasi may international, mga imported, talagang lahat ng nandoon. So, ayun nga. So, ito, hindi naman ito imported. Nilagay lang dito. And then, natuwa ako yung pa-check out na kami. May nakita ako sa freezer, yung mga vegan. Matagal ko na gusto i-try yung mga vegan. Though guys, mahal lang talaga. Mahal lang talaga pag nag-vegan ka. Kaya okay lang yung vegetarian. So, nakita ko, vegetarian is plant-based plus fish. Yun, fish and then mga poultry like gatas, itlog. Yun ang palang vegetarian. Pag pure vegan ka, more on plant-based yun. Pero anyway, kumuha ko na itong mga ganito para, ayun, namimiss ko din syempre yung mga lasa ng burger patty, mga tapa, ganyan. Pero tago 100 to. Kaso lang siya, 160 grams naman siya. So okay na rin. Kasi ako lang din naman kakain. Meat-free tapa. And what else? Meron pa ako ditong sausage. Pero may nakita ako nito sa online, mga nagbebenta nito. And let me know kung meron din kayong kilalang mga nagsusupply nito. Ayan, gusto kong bumili. Meat-free giniling. So, ayan. Fully cooked na pala siya eh. So, paano pag nito? Parang iinitin na siguro to. And San Miguel pala siya. San Miguel Food Corporation. San Miguel Foods. Yung gumawa sa kanya. So, expect natin na masarap ito. Diba? And then, dumaan kami sa palengke, of course. Sasabi sa palengke. Bumili ako ng egg kasi arroz ala cubana. Kailangan may egg yan. Sunny side up egg. And then, baka magbaon yan si Chris bukas kung nagustuhan niya. Tapos sa palengke, bumili ako ng mga, ayan, mushroom. More on mushroom to. Kasi meron pa ako sa Bodia kanina yung kimchi soup. Wilted na yung ko. Saka ang tagal na yung ganito ko dyan. Yung inoki ko. Iba ka na ako. Mategi best. Malason. Hindi ko alam kung may expiration yun. Pero medyo matagal na yung like 2 months. Ganon. So, huwag na natin kainin. And then, another tofu. Kasi i-braised ko siya para bigyan ko si Emer. Kasi si Emer naka 40 days. Naman yun. Hindi siya kumakain ng mga meat. Kaya, para share ko si Emer to. Ayan, ang ganda ng kulay. Sigurado ako maugustuhan to ng anak nyo, guys.
Kasi tingnan nyo, sobrang attractive ng kulay niya. Kaya meron siyang corn, may green peas, may carrots, and then yung raisins. So, ayan lang. So, expected ko medyo manamis-namis siya dahil sa raisins. And then, ayun nga, dapat, ano siya, dry siya. So, okay na siguro to kahit medyo konting may sauce. Diba? Para at least medyo saucy, charis. So, okay na yan. And then, ano ko lang to, yung aking soup kanina. Then, drop natin yung, oops, sayang yun. Yan. Kain tayo, guys. So, ayan na yung arroz cubana with the fried saba na muntik ng masunog. At yung ano ko, kimchi soup. Let's pray. Father, Son, Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this your gift which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Hey guys, ayan na naman tayo sa gabi. Gabi, ang favorite time of the day, gabi. So, ayan nga, try ko mag-edit bago matulog. Though, anong oras na ba? Pasado alas 10 na. Or alas 11 na. Pasado alas 11. Mag-alas 11. 10:54. Try ko pa ba? Sige na nga, try natin kung hanggang saan tayo aabot. Kasi nakalimutan ko mag-edit kanina. Kasi nga, nanood ako ng Korean novela. Ayan, excuse. Labi kong mapula-pula pa. Lip therapy yan, guys. Ayan, naglalagay ako para smooth ang lips ng inay. Charot. Ano ba? Lobat pa ata itong laptop ko. Ano ba? Yun. So, anyway, ayun lang guys, nakapag skincare na ako. Magluto kaya ako ulit. Ay, mag-collagen pala. Sige, sa April na. Natamad talaga ako eh. Kailangan lagi siyang, kailangan lahat ng mga iinumin kong supplement na panggabi nandito sa, sa table ko. Para siguradong hindi ko makakalimutan. So, yun lang guys for today. Good night. See you tomorrow. Monday na naman. Balik na naman tayo sa, sa trabaho. Night. Good morning guys. Happy Tuesday. Walang pasok ngayon kasi holiday. April 1. Happy April Fools. Hindi ako nakapag-vlog kahapon. At grabe, alam niyo naman pag Monday talagang busy day namin yan. Yan, tapos may naganap pa kahapon. Luna, lumabas lang sila, bumiling bigas. May nangyari pa kahapon, nakakaloka. Uy, wait lang. Wala akong sugar. Kasi habang nagbabantay ako guys sa sa canteen, di ko alam kung sabi nila na usog daw ako bigla. Ayan, kasi biglang nanikip yung yung dibdib ko na hindi ako makahinga. Yung parang numipis bigla. Diyos ko talaga to si Luna. Saan si Groot? Tuloy ko later guys. Maingay yung mga dogs eh. Ingay. Ba't sinabihan ka rin? Ah, okay. Oo, sa dulo dati mo. Kaya na, gising na siya. So, ayun nga guys, babalik tayo. Biglang nanikip yung dibdib ko na, hindi naman actually nanikip, parang biglang numipis yung hangin na hindi ako makahinga. Tapos, nakita ko din sa Facebook kasi kapag ganun mararamdaman mo, inhale, exhale ka lang. Tapos, di pumasok ako bigla sa sa loob. Kumuha akong tubig. Ay, oo, baso din na may yelo tapos tubig. Tapos umiinom ako para ma-relax nga ako. Pero ganun pa rin yung pakiramdam ko na parang pakonti ng pakonti yung hangin na hinihinga ko. Tapos nagpapanik na ako. Pero di ko pinapalata sa kanila kasi ayun nga, baka mataranta sila. Tapos sabi ko, labas ka muna kasi hindi ako makahinga. Ganun lang sinabi ko. Tapos akala ni Nene, nagbibiro lang ako. Tapos, di umupo ako kasi yung katawan ko parang biglang yung mga muscle ko parang biglang paano ba sabihin? Napaparalyze na,
alam mo yung parang pag bigla kang nakainom ng ano guys, ng alak. Yun, yung parang bigla siyang mag-iinit na ganun. Tapos, ayun nga, di umupo na ako sa ano, sa dining nila Nene. Tapos ayun na, parang nandun na talaga, nanginginig na yung katawan ko, yung ganyan. Tapos yung pawis ko, nag-ano na siya, lumalabas na siya, pinagpapawisan ako ng malamig, yung ganyan. As in, para akong ano. Tapos, pero few ano lang naman yun, few minutes lang naman yun. And then, upo ako, straight ako, kasi kailangan nire-relax ko yung sarili ko. Hindi pwede to, yun yung sa isip ko. Kasi mamaya baka atakihin ako or what, diba? Hindi ko in-expect yung mga ganun. Tapos pagpasok ni Nene, nakita niya, pawis na pawis ako. Sabi niya, uy, te, okay ka lang ba? Yung ganyan. Tapos sabi niya, narinig ko na lang, Japong, tingnan mo nga si ate doon sa loob kasi ganyan-ganyan. Tapos sabi ni Japong, te, halika na, dali na kita sa ospital. Yung ganyan. Sabi ko, hindi. Kaya ko naman, parang nahihimas-masan ako nung time na yun. Lalo yung pinagpapawisan na ako. Pero sabi ni Japong, halika na, dali na kita sa ospital. Eh, ayoko kasi. Baka malaman ko pa na may sakit ako, diba? Diba, katangahan nga. Nakakaloka. Papasok. Ito na yung ano natin. Oy, Maggie, alis dyan. Baka bigla ka naman din lumabas. O, pasok. Pasok. Pasok! Dalian mo! Tapos ayun, nung lumabas yung pawis ko talaga. Doon na naging okay yung ano, yung pakiramdam ko. As in, para akong yung pawis ko talaga, para akong tumakbo ng 10 kilometers, guys. Sobrang tagaktak talaga siya na yung katawan ko, yung gano'n, sabi ni Nene. Sana all pinagpapawisan. Kasi si Nene daw parang walang ano, hindi pawisin kasi si Nene, gano'n. Kaya, ang sarap din sa pakiramdam nung pinagpawisan na ako. Pero, hindi maganda sa pakiramdam yung ganun, guys, na parang bigla kang mag-shutdown bigla. Yan, kasi yun ang naramdaman ko. May ano pa, nandun pa sila Ma'am Claire. Parang, inaasikaso ko na yung order nila kasi patapos na yung ano namin, yung tinda namin. Tapos, yun, naramdaman ko na ano, kaya pumasok ako bigla. Walang kalam-alam si mama na ano, akala nag-CR lang ako. Yung ganyan. Tapos, yun, pinakit ako ni mama. Ihiga mo na yan sa taas. Kaya nagpahinga ako ng konti sa taas kahapon. Nakaidlip ako. Tapos, yun, balik na ulit ako sa sa sigla ko. Sabi ni mama pagbaba ko, hindi ka na nahihilo kasi may konting hilo din akong naramdaman. Yan na, ayun nga, parang feeling ko magkukulaps ako dahil wala na akong oxygen na na nahihirapan akong huminga. Parang anytime magkukulaps ako, ganun. Kaya, ayun. So, di ko alam kung ano nangyari. Sabi nila, baka daw ako, nausog ako. Kasi, biglaan, guys. As in, biglaan talaga yung pakiramdam ko na kukunin ko yung yung order nila Ma'am Claire, napahawak ako sa sa counter na, yung gano'n yung paghinga ko na kaya, hindi ko alam kung ano yun. Pero, thank you Lord kasi walang nangyaring masama sa akin, di ba? My favorite, guys. Toast with butter. Naisip ko noong year 1989 na kung saan nagkaroon pa ng star-studded music video. Sarap. Second ko na agad. Kaya pabili ako Chris ng another loaf. Naisip pala ito sa Hong Kong at isinawag sa wikang Cantonese. Ito ay namit ng kanilang music. Na-try ko na guys kagabi yung vegan na tocino. Uy, in fairness, ang sarap niya ha. Para din siyang meat. Kung hindi mo titingnan yung yung mismong product, I mean yung mismong food. Pag nanamnamin mo lang siya, lasa siyang meat. Yung texture niya meat, and then syempre tocino medyo manamis-namis kaya masarap. Nagustuhan din ni Daddy. Para daw siyang parang tapa, sabi nga ni Daddy. So, may tapa naman na gano'n. Kaya, ayan. Since masarap siya, magre-reorder tayo nun. Hindi ko naman naubos yung yung 500 grams sa ata yun, yung isang pack. Kaya, may ulamin pa ako dyan. Piprito lang ako ng chicken nila ngayon. Good morning! Happy Thursday, guys. Ayan, Thursday. Ano petsa ba? April 3. Yan. Hindi na kasi ako nag-vlog kahapon. At busy-busyhan na naman tayo guys. Kasi nga, summer.
pag summer, mas lalong mabenta tong RMK natin, guys. Kasi hindi lang siya basta deodorant. Ano din siya, antiperspirant, and then nakatanggal talaga siya ng body odor. Literal, guys. Promise. Ayan. And then, kahit sa mga pawisin na ano, na kamay, na paa, o may amoy na paa, pag pinagpapawisan, ipatry nyo yan, guys. Especially sa mga anak nyo. If yung mga anak kayong pawisin ng paa, or mabaho ang paa, aw! O, diba? Yan. Ano pa kasi tayo? Hindi, naglalagay lang ako ng mascara para mabuhay ang mata natin. At kagabi, nako, iyak ako ng iyak sa palabas na ano, When Life Gives You Tangerine. Natapos na namin. So, ayun nga, maganda tong product na to, guys, promise. Talagang underrated lang siya. Kasi nga, madami ng mga new brands na lumalabas. Mga aspiring CEO, self-proclaimed CEO, na tawag doon, iisa lang naman yung manufacturer. Magkaibang ano lang sila, magkaibang name ng brand. Labot na pala graduation ng anak ko. Si daddy na lang aakyat sa stage kasi may honor daw siya. Hindi pala daw. Confirm na may honor. 'Di ba? Yung tatamad-tamad kong anak mag-aral dati. Yung with paluan portion pa kami. Kapag ka magre-review. May honor na yun. Laging top sa nila ngayon, sa klase nila ngayon. Ayan, kaya hindi ko, pinabayaan ko na lang siya. Hindi ko na siya pinwersa ba, na dapat ganito yung grades mo, dapat ganyan. Kasi, personally naranasan namin yan sa kay Papa. Yun. Sorry pa, pero super pressure kami sa iyo noon. Kasi kapag kami line of 7 kami, guys, grabe yung kaba ko noon. As in, alam mo yun, si Mama talaga very supportive as ever sa amin noon. Ayan, kasi tinatry ko naman talaga na mag-excel sa klase. Pero, syempre, meron talagang may capacity lang talaga na hanggang dyan lang yung yung kaya ko. Kaya nalulungkot ako minsan sa mga nakikita ko sa na tawag doon, yung pinipilit nila yung mga anak nila na ganito dapat yung grades, yung ganyan. Ako ayoko kasi naranasan ko nga sa kanila sobrang, alam mo yun, pressure. Ano yung pressure? Ayoko nung gano'n. Kaya sabi ko dapat enjoyin lang nung mga anak namin. Yes, mga anak namin actually. Kasi grabe, naalala ko pa nung first time ko magkaroon ng line of 7, guys, na Diyos ko, kabang-kaba talaga ako na, tapos parang bigla pang umuwi si Papa galing dito sa Pasay. Tapos Diyos ko, parang ayoko ipakita yung card ko noon. And buti naman si Mama din, alam yung assignment. Hindi niya pinakita kay Papa. Diyos ko, 76 yata. 79 lang naman. Yun ang unang ko talaga, line of 7 talaga doon na. Ay! So, anyway, ayun lang. Na-share ko lang naman. Pero congrats kung yung anak ninyo talaga is studios, ganyan. Kasi, iba-iba din yung ng mga bata eh. May iba talaga na gustong-gusto mag-aral. Yung iba, may alam naman, pero tamad mag-review, ganyan. Si Chris, parang lang, ang yabang parang, lang daw sa kanya, stock knowledge lang lagi, hindi kailangan mag-review. Lagot! Eating sugar! Sarap pa. Ito mami. Dala ka na. Ano na kay lola mo? Ito, gusto yung daddy mo. Ito? Oo. Sige. Alin? Ang sarap, guys. So, mother, alam mo na, mother, Tignan mo yung mata, Sarap sipsipin ng mata. Ayan. Gatang tambako, Bicol Express, tinola, gatang papaya. Excuse me, mother. Gatang papaya, isang toge, beef, mushroom, tsaka fritada. Ubus na fritada. Ginutom na yung nanay ko.
Sino kasama ni Jackie, me? Siya lang? Nagpa-check up daw si Jackie. Dito lang sa Pasay? Magpapa-ultrasound na ata ang ating mami Jackie. Tahimik na. Medyo tahimik. Mas tahimik to pag ano, sa bakasyon. Pero saglit lang ang bakasyon, ano? Kasi balik na agad sa June yung mga yung pasukan. Binalik na nila ulit. Kaya March bakasyon na rin ulit ng mga bata next year. Plastic yan. Ah, sige. Okay. Kalau sama saya kebetulan sa pinaka-gilid, kailangan dumaan dito. Teka lang, me. Rice. 60. Tapos nagdala-dalawang ano, no? Oh, yung driver nandun na? Sa inyo, ma'am. Kasama kayo, ma'am? Sige, pahawak ko ako. Wait lang, mama. Tinola. 140. Toge. Si Ate Pili nandyan? 100. Bicol. Oo, i-separate nyo. 140. Lagyan ng Ito, ma'am. Pahawak ko ako. Total ko lang po. 150, 60, 140, 100, 140. 590 lahat po. I-receive 1,000. Diyan walang gagalaw na. 400. Yan lang yung pahuli nyo. Ito, ma'am. 410. 30 kayo, ma'am. 30. Ma'am, sukli mo. 70 malis. Ayun na, ma'am. Ito ba? Ano sa inyo, sir? Plastic? Spoon and fork. Ito. Okay. Ay, nako. Dumagdag pa tong ano, guys. Nakakainis. Itong BPI tsaka GCash. Nakakaloka. Pambayad na natin ng bills na ano pa. Mukhang mawawala pa. Pero syempre hindi tayo papayag, di ba? Kasi nag-transfer ako from BPI to GCash sana 3 days ago. So, tinawagan ko yung BPI. Ano na daw, transferred na. Kasi nabawasan naman na talaga ako. And then, sa GCash daw ako mag-follow up. Kasi itong GCash ang hirap. Ano, ang tagal. Nakakaloka. So, antayin natin. Kaso na ano ko kasi, sayang, di ba? Tama naman yung mga details. May ano naman, may proof naman ng ano, transaction. Kaya sana mabawi natin. Kasi sayang, Diyos ko, Lord. Hindi biro ang ano. Hindi biro ang kitain ng pera ngayon. Kaloka. Tapos magaganon lang. Kaya kanina pa ako aligaga sa sa pag-recover, sa pag-chat, sa pag-email, sa mga ano, customer service. Anyway, ayun lang muna, guys. At yeah. Hello, guys. I'm home na. Sorry, hindi na naman tayo nakapag-vlog ng maayos today kasi aligaga nga ako kanina sa pag-aayos nung mga email, sa pagkontak ko sa mga customer service. Kasi yung, ano, diba, yung pambabayad ko ng bills na hanggang ngayon hindi po papasok sa GCash ko. Ayan. Kaloka. Tapos, eto pa. Nagbayad naman ako sa credit card ko. Pumasok siya sa isang, hindi naman actually inactive. Parang matagal ng card na hindi ko ginagamit, which is wala na sa akin yung physical card, pero wala namang utang doon. Doon pumasok kasi naka-enroll pala siya sa ano, sa
banking account ko. So, sabi ko, bakit doon pumasok? Kasi pag kinlik mo, BPI kasi yun eh. So, makikita mo doon yung active credit card mo, ganyan. So, pag pindot ko nung Pay Now, tapos yung amount, yung pala, yung naka-enroll na dati active na credit card, yung napuntahan. Alam nyo yun? So, Diyos ko, dali-dali talaga ako kaninang kasi akala ko na-clear na, 'di ba, yung yung bill ko. Tapos pag-check ko kanina, hala, sa ibang sa ibang credit card account to pumasok. So, dali-dali talaga akong pumunta kanina sa BPI and then nag-request ako ng reversal kasi buti na lang kamo account ko din, 'di ba? Kasi kung sa ibang account wala na, di na natin mare-reverse 'yun. So, ayun. Tapos, nagbayad na lang din ako ulit doon sa dapat na account na babayaran ko. Diyos ko. Tapos, paglabas ko ng guys, paglabas ko ng BPI, saka ako nakaramdam ng gutom. Sakto, may nagtitinda ng doon, ng turon. Yun, habang kumakain, natutulala ako na, alam mo yun, naglalakad lang ako, natutulala ako. Sabi ko, paano ba nangyari to? Pag tinamaan ka nga naman ng katangahan minsan, di ba? May pambayad ka na, mawawala pa. Nagbayad ka na, maliligaw pa. Kalo-kalo katong nangyari sa akin. Kaya, ayun. So, i-monitor na lang. Na-request naman i-monitor ko na lang daw. And then, hopefully, sabi nung Gcash din, na, ayun nga, nila, titingnan pa. Titingnan? Hindi, dapat ma-retrieve yun, diba? Or mabalik sa akin, or ma-send talaga. Kasi, hello, hindi ko pinulot lang yun, diba? Ilang araw kaming nagpuyat doon ng mga angels ko para makuha lang yung amount na yun, tapos bigla lang magkakaganyan. So, sana nga sa lang, Pesonet kasi, dapat InstaPay, diba? Para real time, kaso Pesonet, yun nga, dapat maximum 3 days lang. So, 3 days na, pag wala pa bukas talaga, ayan na, kabahan na tayo guys. Diba? Talaga hindi ko tatantanan ng Gcash tsaka BPI. Bakit ganyan? Kasi nung tumawag naman ako sa BPI, sabi, wala pang sa kanila. Tawag doon. Sabi din, wala pang, ewan ko kung anong BPI sa kanila. Ganyan, tie up sila. So, sorry guys, pati kayo, siguro na-stress na. Kasi, di ba, for sure, hindi lang ako yung nakaka-experience ng ganito na ina-expect mong money. Parang natagalan pa. Imbis na ibayad mo na ng mga bills. Kalerks. So, yun ang ang hindi nakakatuwang nangyari sa akin, guys. And, syempre, meron din tayong good news. Ito naman, pambawi, guys, sa mga kapalpakan na nangyari sa akin. Yan ang anak na pala si Dayan. Ang anak na kanina, nag-send siya sa GC namin ng picture nung baby girl, kasi girl ulit yun. So, inaano sana namin boy, kasi diba si Lucas, yung batang lalaki lang. Kasi, 3 pa lang sila actually, ang dami kong pamangkin na babae. So, si Peter, si Chris, tapos si Lucas lang, kaya gusto sana namin boy. Pero naging girl nga ulit. Okay lang naman yun sa amin, kasi nga, as long as healthy, ayun, napakagandang bata na naman. Tapos, halos mapasigaw ako kanina kasi tinanong ko na, Chen, anong pangalan niya? Kasi sasuggest ko sana, yung favorite ko na yung gustong-gusto kong gamitin pag nagkaanak ako ng babae. Naiyak ako. Talaga literal guys, na halos may ako kanina nung sinabi niya na Samantha Aurelia Che, sabi niya gano'n. Sabi ko, oh my God, finally nagamit na yung Aurelia. Kasi nag-request din ako kay Jackie. Jackie, baka pag naging babae yung anak mo, paggamit naman ng Aurelia. Promise, dahil ako bumabawi guys sa mga pangalan ng mga pamangkin ko. Oh, ayan, kasi si Jackie, family na yan since first cousin ko yung second cousin ko yung yung mapapangasawa niya, yung boyfriend niya. So, family na talaga siya, si Jackie. Kaya, technically, pamangkin ko na rin yung magiging anak nila, diba? So, ayan. Saya-saya ako kahit ang daming kapalpakan nangyari sa akin. Ang saya ko kasi nagamit yung Aurelia ko, guys. Ay, nako. Ang babaw ng kaligayahan ko, diba? Hi, guys. So, tapos na naman ang Thursday natin.
And Munggo Day na naman tayo bukas. Ganun-ganun lang ang araw natin na dumadaan. And good news guys, ayan. Ay, thank you Lord. Finally, pumasok na yung ano, yung sa GCash na tinransfer ko. Ay, salamat naman. Kasi sobrang na frustrate na talaga ako kanina guys. Yung wala pa, ano ba to, ganyan. Kasi kinakabahan din ako kasi mamaya mali yung number na nasendan ko. Pero tinry ko yung mga possible na possible na mga combination sa sa kunwari yung GCash yun, 'di ba? 3 1 kasi yun. Tapos pinalitan ko kunwari yung 2 digits ng wala naman, hindi siya Viber, hindi siya GCash number. So sabi ko, tama yung nilagay kong number ko. Kaya imposibleng maligaw or whatsoever. Kasi 'di ba, hindi naman magpo-push through yun if may mali tapos hindi tugma yung yung sa pangalan, 'di ba, account name. So anyway, tapos na guys yung problema natin. Pumasok na yung transfer ko at makakabayad tayo ng bills. Ay, kaloka. Natutulala na ako kanina kasi hindi biro yung yung halaga. And then na rin kasi ako sa BPI nung di ko na nakuha yun guys. Worth 10k din yun nung nagbakasyon kami sa Bicol ng Holy Week. Withdraw ako sa isang parang sari-sari store kasi syempre pag probinsya, 'di ba, malayo yung bayan, tapos ATM ganyan. May ATM naman dun sa may munisipyo, kaso laging walang pera. So pupunta ka talaga sa pinaka city, sa Iriga City pa na may mga bangko na doon na BDO ganyan. So, nag-withdraw ko sa sari-sari store. And then nabawasan ako pero hindi rin siya hindi siya pumapasok doon sa account nung terminal sa yung may-ari. So, ayun, hanggang wala na, nag-1 taon yung ganyan, follow up ko. Wala kasi sabi naman nung may-ari doon, wala po talaga pumasok sa amin kasi if ever sa bangko yan, magpo-float yan sa kanila eh. So, yun, nakailang balik ako, wala na talaga. Kaya, ko na, kinakabahan ako lagi pag may ganyan. Diba? Kasi hindi ko pinupulot ang pera, Diyos ko. Pero yun, buti na lang. Na-credit na sa akin. Ay, nako. So, ayun nga, tayo mag skincare. Nakaligo na ako. And, ayun nga, may nagsasuggest sa inyo na magpagupit ako ng layer. Gusto ko rin yun guys, yung parang may para siyang, ano bang tawag doon? Butterfly cut? Kasi mahaba na yung buko, diba? Since ayaw pagupitan ni daddy. Okay. Basta may lang siya, may design lang ba? So, siguro one of these days, pag sinipag na ako. Yan. And then, napapanood nyo ba yung yung mga nangyayari ngayon sa balita? Naku, yung mga batang nire-rape ng mga kamag-anak, ng tatay pa, mga disgrasya sa kalye, especially yung sa Antipolo, road rage. Grabe, may-ari ng ng Fortuner, which is, 'di ba, talagang RIP dun sa namatay, pero siya lang yung guys, siya lang yung namatay na binabash pa talaga kasi parang kasalanan naman talaga nila, 'di ba? May na silang umiwas yung ganyan. So ginit-git sila pa yung naghanap talaga ng gulo. Kaya ako guys, hindi na kami bumabalik. Napapansin nyo ba? Hindi na kami lumalabas. Yung bumabalik doon sa kasi may doon yung friend namin may staycation house. So hindi na ulit kami doon bumabalik kasi ang daming kamote rider talaga sa Marilake, especially yung daanan na yun, 'di ba? So ayoko nang, instead na sabi ko mag happy mag road trip ganyan, baka makakuha pa kami ng disgrasya or whatsoever. What mas worst yung ganong mangyari, ay yan talaga kinatatakutan ko. Kaya grabe yung ko talaga sa biyahe guys. Yung nervyos ko. Tapos lagi talaga kami nag-aaway ni daddy pagka ganyan. So hindi ko naman nilalahat. Marami kasi talagang mga abusadong mga rider, mga kamote rider. Yung mga pa sila, mambubuyo pa, yung ganyan. Kaya
ayun. pag naiisip ko na, mag-rides nga kami ni Daddy, mag-road trip. Tapos may isip ko yung mga possible na mangyayari. Wag na, dito na lang pala. At least, wala nang gastos, wala pang, iwas pa sa disgrasya, alam niyo yun. So, ayun nga. Ayan, happy tayong magpapahinga ngayon kasi wala nang problema sa GCash. Yan, at gamit ulit tayo ng yan, yung retinol plus niacinamide. Tapos mag-i-edit tayo. Nagluto lang pala ako guys ng yung frozen spinach. Ginisa ko lang siya sa sa canned tuna. And then nagprito ko ng chicken fillet na tinitinda din namin sa sa tapsihan. Ayun lang. At tomorrow, kuhanan daw ng nila Chris, toga. Diba? Na parang hindi pa rin ako makapaniwala guys na may college na ako. So, na malaki na yung batang pinagpupuyatan ko dati, napalitan ng diaper, naipagtimpla ng dede, nasunod na, teka, naiyak tuloy ako. Oh my God! Diba, na walang bukang bibig nun, mawala lang ako sa paningin. Mami! Mami! O kaya, lang yan, parang, Mami, meme, ganyan. Yung mga alam niyang word pa. Yan. Pero unang word talaga yan ni Chris is daddy. Yan. Kakatuwa. Hindi nga naniniwala yung mga suki namin sa sa canteen, sa Pasadena na 18 years old na yung anak ko. Akala nila wala akong asawa guys. Lagi nilang tatanong, teka Mama Pi, makatanong nga kita, may asawa ka ba? Ganyan. Sabi ko, syempre naman ma'am. Sabi niya, may anak ka? Meron po, 18 years old na, solo lang. So, talaga. Kahit ngayon sa sa bangko, minsan, pag nag-update tayo ng mga details, ganyan. Ilang taon ka na ma'am, ilang taon ka nag-asawa, ganyan. Sabi ko, maaga, kasi may 18 years old na ako, diba? Hindi naman maaga, parang 21 ata. 18 ako nung maging kami ni Daddy, tapos 19 and then 21 ako nung lumabas 20 o 21 nang dumating yan sa amin si Chris. Kaya yan, 18 years old na ngayon, 40 years old with 18 years old.